Ang target pilot natin for the senior high school curriculum is next school year. So that's school year 2025 to 2026 pa. Malaki ang posibilidad na masubukan na sa school year 2025 to 2026 ang revised curriculum para sa senior high school. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, nasa proseso na sila ng pagre-review para sa course of study para sa grades 11 to 12 na layuning makapag-produce ng mas maraming job-ready graduates. Ang unang-una doon is dahil nasa review pa tayo ng senior high school curriculum, grades 11 and 12, napakahalaga ng input nila doon sa mga skills na gusto nilang makita sa mga senior high school graduates natin, sa mga K-12 graduates natin. Dahil ang intent ang vision ng K-12 program natin ay pagkatapos nila ng basic education ay pwede na silang magtrabaho or employable na sila. Kaugnay nito, naglabas na ng Department Order 003 ang ahensya kaugnay sa gradual na pagbabalik ng dating school academic calendar. As you can see, magiging gradual yung shift ng ating school calendar, no? Back to the usual April-May break. Ayon kay DepEd Undersecretary Michael Powa, paiiksiin na ang araw ng pasok ng mga estudyante ngayong school year para unti-unting maibalik na ang April to May break. So ngayon, ang ginawa po natin ay mag-i-end tayo ng May 31, pero mag-start pa rin tayo around July 29. And then slowly, i-move natin siya back until bumalik tayo dun sa normal na April-May break. Ngunit siniguro niya na hindi makakaapekto ito sa pag-aaral ng mga bata dahil 179 days pa rin ang pasok ng mga estudyante ngayong taon. Base sa projection ng ahensya, pagdating ng school year 2027 to 2028, maibabalik na sa dating academic calendar ang pasok ng mga mag-aaral. Well, ang tinitingnan natin around 2026, 2027, April na yung last day of class, early April na April 2. So medyo nandun na tayo. But if you want to go to March, I think it will be more school year 27-28. Dagdag ni Yusek Powa na talagang ito rin ang gusto ng publiko kaya matapos ang mga pag-uusap at masusing pagpaplano ay nagdesisyon na ang DepEd na gradual na itong simulan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.